Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon pong gabi, pagpapatuloy natin yung ating napag-usapan last week, yung handling the harvest. Part 2 na ito. Last week, nag-usapan natin ang kahalagahan na mapanghawakan natin ang harvest mabuti para hindi masayang. Ang dami-daming nahaharvest ng mga fishers of men, ngunit ilan lang naman ang nagtutuloy, ilan lang ang nagiging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Nakakasira pa nga sa Kristyanismo yung maririnig mo na, dati akong born again. Ang tanong doon, bakit siya hindi nagtuloy? Kasi nga hindi na handle yung harvest properly. To handle the harvest properly, we have to understand ano ba yung journey ng isang Kristiyano. Ano bang spiritual journey ng isang Kristiyano? Yung inilalatag sa atin ng Panginoon na journey ay isang journey na maganda. Isang journey na dadala sa atin doon sa level of maturity na tayo ay kagamit-gamit na sa kanyang kaharian. Para mangyari nga ito, para ma-handle natin ang harvest, kailangan maunawaan natin ang journey of growth ng the stages of Christian growth. May mga stages ang Christian growth. Okay, gawin natin, simulan natin. Simulan natin to last week. Pero hindi nga natin natapos. So, ngayon natin tatapusin. Bagamat magkakaroon din tayo ng medyo konting recap doon sa ating napag-usapan last week. Okay. Ito po yung stages of Christian growth. Magsisimula ang isang tao bilang isang unbeliever. Yung UNB na yan, unbeliever. Tapos, may mag-i-evangelize sa kanya. Mag-share ng Word of God. Siya ay magiging isang new convert. Okay? Ang proseso, evangelism. Ang new convert, merong hahawak dyan. Mayroong magdi-disciple dyan. Isang disciple. So, ang proseso niyan ay establishing. I-establish mo yung new convert. Pag na-establish na siya, he will become a GD. Ang GD na yan ay growing disciple. Ang isang growing disciple, hahawakan na naman yan o patuloy na i-handle ng kanyang discipler na by this time, yung discipler niya ay magiging isang equiper or i-endorse nung humawak sa kanya doon sa previous stage, i-endorse siya sa isang equiper para ma-equip siya, no? Ang body of Christ, meron talagang mga equippers dyan. Okay. So, i-equip siya para maging worker. Ang yung worker naman ay i-mentor, i-coach para maging leader. Now, meron tayong arrow from leader to unbeliever. Hindi ibig sabihin na yung leader magiging unbeliever uli. Ang ibig sabihin lang, yung leader is able to repeat the process, the whole process. Is able to repeat the whole process. That is, evangelize the lost, disciple the new convert, establish the new convert, equip the growing disciple, coach the worker. Kaya na niyang gawin yon kapag siya ay isang leader. Yan ang ibig sabihin ng arrow doon between leader and unbeliever. Okay? So, ito po yung ating tinatawag na discipleship matrix. Yan.
Sisimulan natin dun sa isang unbeliever. Okay? By the process of evangelism, itong unbeliever na ito ay magiging new convert. So, anong mangyayari? Anong kailangan para ang isang unbeliever ay magiging new convert? Kailangan we need a person who is an evangelist. Now, and everybody is an evangelist. Every believer is capable of evangelizing. Saan mangyayari yung evangelism? Sa celebration service, sa church, sa cell group, sa personal basis. Personal evangelism is very, very important. And it is very effective. Ang platform, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, itong may quarantine, may lockdown, ang platform na gagamitin natin ay pwede online or pwedeng face to face. So the product from unbeliever, napapalis siya magiging new convert. Okay? Makita natin doon yung parents' responsibility, yung parents na sinasabi diyan, spiritual parents. Ang kanyang responsibility is evangelism. And what is evangelism? Witnessing to Jesus Christ and His work in our lives. So, the result nga is an NC or a new convert. Witnessing to Jesus Christ and His work in our lives. Yun ang evangelism. In simple terms, yun ang ibig sabihin ng evangelism. Witnessing to Jesus Christ and His work in our lives. So, mayroon na tayong new convert. Yan, new convert, NC. Okay? Now, itong new convert, kailangan lumago pa ito. Ang kailangan natin para lumago pa ito ay isang tao naman, a person who is a discipler. A believer who knows how to disciple. At pwedeng mangyari ito, ang place sa house, di ba? Ang isang sanggol, pagkapanganak, panganak siya sa ospital, panganak siya sa lying in, sa maternity clinic. After 1 day, 2 days, 3 days, iuuwi yan sa bahay. Ano yung bahay? Ang bahay ay cell group. I-endorse itong new convert sa cell group. At doon siya aalagaan ng discipler. Anong platform? Sa ating ding kapanahunan. Kaya nga nilagyan ko na ito ng platform. Kasi nga, meron kaiba na itong ating kapanahunan ngayon. Hindi na, ito na yung new normal. Ang platform, pwedeng online, pwedeng face to face. So, online, pwede kayong mag-Zoom, pwede kayong mag-Google Meet, parang cell group. Okay? So, the product is a growing disciple, or ang tawag natin GD, growing disciple, para makita natin dun sa circle. So, anong ginagawa sa establishing? Follow up the new convert and build into his life the character of a disciple as contained in the training objectives. Itong training objectives, kailangan medyo may kunting paliwanag. Kasi, ang isang discipler, okay, isang spiritual parent, dapat meron kang objective para sa iyong hahawakan na believer, na new convert. Meron kang objective, meron kang training objectives. At itong training objectives, naglalaman ng mga bagay na ipapasok mo, i-built-in mo o i-cascade mo sa buhay ng iyong disciple. So, ang result nito ay it results in a disciple who is able to evangelize and establish others also. Growing disciple nga eh. Ang isang growing disciple is able to evangelize and establish others. So, a new believer or a new convert, pwedeng hawakan nitong produkto ng discipler.
punta tayo sa pangatlong stage, yung GD, or a growing disciple. Yung growing disciple, ang process na gagawin dito ay equipping. Ayon sa Ephesians chapter 4, 11 to 12. Ang kailangan natin dito ay isang taong equipper. Ang equipper. Ang place nito is the training batch. Mayroon kang training batch. Maganda mayroong batch na training. Sa training mayroong batch. Doon sa batch, tutok yan, man to man ang gagawin mo. Okay? So, ang batch naman ay limitado. Limitado, hindi yan maramihan. Kung ano lang yung kaya ng equipper. Kung kaya mo 6, 8, good. 2, good. Meron nga iba dyan, one on one eh. Pero, ganun pa man, ang platform niyan, pwede ring online or pwede ring face to face. Ang product dyan ay ang isang worker. Isang worker, W. Yan ang product ng ginagawa dito. What is equipping? Equipping is working man to man, teaching the disciple through the training objective. Mayroon pa rin training objective na i-design para doon sa growing disciple. I-design mo doon sa kanya para makarating siya doon sa susunod na stage. Okay? Working man to man, teaching the disciple through the training objective. Huwag niyong kaligtaan, meron talagang training objective. Kahit aling stages, meron kang training objective. Yan lang, i-design mo yan. The result is a harvest or a vineyard worker who is able to, this worker is able to evangelize. He is able to establish others. And he is also able to equip other workers. Ito yung mga tao na sinasabi ni Kristo sa Matthew 9. This will be few. Sabi niya, pray to the Lord of the harvest. Okay? For the harvest is plenty. The harvest is plenty, but the workers are few. Pray to the Lord of the harvest, that He will send forth workers into the harvest field. Ito yun. These are the men na tinutukoy ni Kristo doon sa Matthew chapter 9. Workers in the vineyard. Harvest worker. Okay? Next stage is a worker. W. Worker. Ito yung product noong equipping. A worker. Itong worker, mangangailangan ito ng isang mentor, coach. Okay? Ang place ay sa ministry. Kasi kung yung mentor mo o coach mo, ikaw ay isasama-sama niya sa kanyang ministry. Kaya ang platform lang nito ay face-to-face. Ang product ay leader. So, ang ginagawa dito, ang process dito ay in-depth personal training. Yun ang description. Itong in-depth personal training, ito yung pattern na ginamit ni Kristo doon sa kanyang mga alagad. This is the pattern of Jesus Christ. Utilizing the with Him principle of spending concerted effort and quality time with the workers. Training him through your TO or training objective. Through your TO or training objective. The result is a leader able to reproduce the whole process. Yun yung sinabi ko kanina. And under the guidance of the Holy Spirit, He reproduces the kind of ministry He Himself raises up. So itong klaseng leader, he is a multiplying disciple. He is a multiplying leader. Okay? So ito po yun. How a person goes through the spiritual journey hanggang sa maabot niya yun. But remember, it does not end doon sa pagiging leader. Ha? Puntahan natin yung leader. Leader, L, leader.
Okay? Leader. Ang kailangan nito, mentor, coach. Kanina, yung worker, kailangan din niya ng mentor, coach. Yung leader naman, tuloy-tuloy pa rin, mangangailangan pa rin siya ng mentor, coach, at ang place ay sa ministry, ang platform face-to-face. Ang product, leader. So, ang leader, he is able to evangelize the lost, establish the new convert, equip the growing disciple, and spend in-depth training time with the worker to produce a leader of disciple-making teams, a multiplying leader, a multiplying disciple. So these are the five, the five, na-discuss na rin natin dyan, by that discussion, nabanggit na rin natin dyan ang ano ba yung mga kailangan ng ganitong stage, anong kailangan para siya ay lalong umabante. So kapag leader ka na, hindi natitigil dyan. Kailangan pa rin ang continuing study. Ito na yung mga study provided by not the local church, kasi yung previous processes na nabanggit natin, it's basically provided by the local church. Ngayong nasa leadership ka na, ang magpo-provide niyan, not only the local church, but the whole body of Christ. Yung buong body of Christ na. Okay? Nakakatulong na yung mga seminar, mga workshop, o maging mga specialized courses offered by Bible schools, ganon. So, continuing study, continuing growth. Walang tigil ang pag-acquire ng knowledge, dahil diyan nabubuhay ang ating pag-angat sa ladder of spirituality. Okay? Interaction with other leaders din, kasama yan para tayo matututo pa lalo sa ating mga ginagampanang ministry. So, tingnan man natin ngayon ang profile. Okay? Ano ba ibig sabihin ng profile? Ito yung mga virtues, mga skills o character of a person, of a believer. Okay? So, tingnan natin ang profiles nila. Profiles of an unbeliever. Anong profile niya? Ito yun. Ang isang unbeliever, makikita mo siya, ang nasa kanya, lahat ng mga prinsipyo, lahat ng mga values na natanggap niya mula sa mundo, mula nang siya ay naipanganak. Ano yung naipasok sa kanya? By his five senses. Ano yung naituro sa kanya from the world? Yan ang isang unbeliever. Isang unbeliever walks according to the he walks according to the flesh. He walks according to the flesh. And he is also a slave to sin and a slave to Satan. Kaya hindi siya makatanggi. Kaya yung kahit ayaw niya na ipamumuhay niya yung kasalanan. Okay? Gusto niyang magpakabait. Gusto niya magpakabuti, pero nagagawa niya masama. Sa ganitong state, in this state, kung walang interference mula sa mga believers sa kanyang buhay, okay, sigurado siya na tatanggap ng judgment ng Diyos. At ang kanyang destinasyon, hell. Kaya kailangan talaga nating, masama man siguro yung word na yun, makialam sa kanyang buhay para siya ay maalis sa kanyang pagka-unbeliever. Ulitin natin, anong gagawing proseso para sa isang unbeliever para siya ay maalis sa ganyang klaseng buhay? Magpadala tayo ng isang evangelist, isang taong magbabahagi sa kanya ng salita ng Diyos. Pag nabahagi na siya ng salita ng Diyos at siya ay nag-respond positively, he becomes a new convert. Ano naman ang profile
ng isang new convert. Ito. Isang new convert, talagang totoong na-convert yan, he gives evidences of possessing a new life in Christ. May ebidensya. May makakita ka sa kanyang buhay. May nagbabago sa kanyang buhay in Christ. Behold, if anyone is in Christ, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, he is a new creation. He is now a new creation, possessing the new life in Christ. And he gives evidences of that sa kanyang pananalita, sa kanyang behavior, okay? Sa kanyang pakikitungo sa kapwa. The first evidence na napansin ko sa aking buhay nung ako'y bagong tanggap sa Panginoon Hesus ay yung hunger. Talagang uhaw na uhaw ako sa salita ng Diyos. I spent time reading the Bible at night from 8 o'clock in the evening hanggang mga 1:00 ng madaling araw. Every day yan. For 5 years, ginawa ko yan. Nangyari yun. At wala akong kasawa-sawang makinig sa mga teachings, mga Bible teachings over the radio. Yun ang mga first evidences ng akin. Yung other evidences hindi ko napansin. Ang other people close to me silang nakapansin. Okay? So, yun ang unang-unang mangyari. You give evidence na ikaw ay mayroon ng bagong buhay. Pangalawa, yung attitude mo magbabago, lalo na yung attitude mo towards Jesus Christ. Kung nung una, si Kristo tao lang yan. Si Kristo magaling na teacher lang yan. Pero ngayon, iba na ang attitude mo kay Kristo. Ang attitude mo sa kanila, si Kristo ang aking tagapagligtas. Si Kristo ang aking Panginoon. And yung attitude also towards the Word of God, magbabago rin. Kaya nga, sabi ko nga, ako'y uhaw na uhaw. Nung una, para sa akin, ang Bible, libro lang yan, kwento lang yan. Pang ano lang yan, anong tawag nito? Pang kwento sa Sunday school. Sunday school. Okay? Yung Word of God ngayon, dahil nga ikaw ay sa isang new convert, ang Word of God ay napakahalaga. Ito ay pagkain, ito ay gatas na magpapalaki sa Kanya. Magpapalusog, magpapalaki sa Kanya. Your attitude towards Jesus and the Word of God is now favorable. On the other hand, your attitude towards sin is now unfavorable. Kung noong una, nag-i-enjoy ka sa kasalanan, ngayon kapag nagagawa ka ng kasalanan, ikaw ay parang hindi ka mapalagay, no? Kinukonsensya ka. Your attitude towards sin is now unfavorable. Nung una, kung pwedeng maitago wala namang nakakaalam, ayos lang. Pero ngayon, kahit walang nakakita, walang nanonood, ikaw ay uneasy at hindi mapalagay. Kasi nga, ang attitude mo towards sin is now unfavorable. Alam mo na ang sin, ang naghiwalay sa iyo mula sa Diyos. At ito'y dapat maiwasan. That's the profile of a new convert. Now, let's take a look at the new profile of a growing disciple. Ang isang growing disciple, he puts Jesus first in major areas of his life. In major areas of his life, kinoconsider niya si Kristo muna bago ang iba. And hindi lang yun. He is taking steps dahil nga si Kristo ay nangunguna sa major areas of his life. He is now taking steps to separate himself from sin. Maiiwas ko yung aking sarili sa kasalanan kasi makukompromise ko ang aking relationship with Christ. Yun ang isang growing disciple. Pangalawa,
He continues in the word. Kanyang pag-aaral, tuloy-tuloy siya sa kanyang sa anong paraan man, no? Kung paano niya ma-intake ang word of God. So maaring sa Bible study, scripture memory, okay? Sa in small group o individual, in a personal, okay? So he is not only studying and memorizing the word of God, he is also consistent in applying the word of God to his life with the help of the Holy Spirit. Continues in the word at tuloy-tuloy yan sa application through the help of the Holy Spirit. Number 3, he maintains a consistent devotional life and is growing in faith and in intercessory prayer. Mahalaga ito. Devotional life and faith that is developed because of your devotional life and intercessory prayer. Kasi nga, alam mo na kung sino ka sa mata ng Diyos. You maintain a consistent devotional life. Ito yung isang growing disciple. Attends church regularly. Ma-attend ka ng church regularly. Okay? At this stage of life, isang growing disciple, dapat mayroon ka ng mayroon ka ng tinutukoy, kinukonsider na simbahan na siya mong home church. Hindi ka palipat-lipat ng simbahan. Mayroon kang regular na church na kinukonsider mong iyong home church. And hindi lang yan. By attending church, na i-demonstrate mo ang love of Christ doon sa mga ka-church mo. And then, you identify with and serve others. Okay? So you identify with Christ, you identify with the believer, doon kasama mo church, and you serve them. Kaya nga napakahalaga nitong church. Okay? So, at this stage, growing disciple, dapat meron ka ng regular church membership. He is openly identified with Christ. Hindi ito secret agent na Kristiyano. Kapag isang growing disciple, hindi mahihiyang magsasabing Kristiyano siya. Hindi siya mahihiyang kumilos bilang Kristiyano. Where he lives and work, he is openly identified where he lives and work. And he manifests a heart for witnessing. Mayroon siyang puso for witnessing. No? Giving his testimony clearly and presenting the gospel regularly with increasing effectiveness. Kasi nga, openly identified sa trabaho, sa tahanan, binabahagi niya ang salita ng Diyos because he is identified with Christ. He is a learner who is open and teachable. He is a learner who is open and teachable. Madaling turuan. Ito yung isang tao na walang acne, walang alam ko na yan. Okay? Open and teachable. Last, he is a visible follower and learner of Jesus Christ. So, at pinapakita niya ang kanyang faithfulness in all of the above areas. Mga naunang anim. Nakita ang kanyang faithfulness. Profile of a worker. Ang worker, ang una niyang virtue or skill, he evidences growth in the virtues and the skills outlined doon sa previous profile, doon sa profile of a growing disciple.
yung ano niya, yung kanyang growth, no? Doon sa mga virtues na yun at sa mga skills na yun. So, yung kung ano yung nasa growing disciple, nasa kanya din yun. Palalaguin pa lang niya lalo. And then he shows a growing compassion for the lost and demonstrate his ability to lead men to Christ personally. So, ang isang worker, may effectiveness. Regular siyang nagsishare ng gospel sa mga wala pa kay Kristo. And effective siya. Effective siya. Tatlo, he is being used by God to establish believers. Yung isang worker, siya humahawak ng mga believers. Mga new converts, sinahawakan niya at ini-establish niya in the faith. No? Ginagawa niya ito personally or in group context. So, pwedeng magli-lead siya ng cell group at doon niya i-establish yung new convert. Or personally, on one basis. He is currently engaged in the task of disciple making. Okay? Tapos, regular intake of the word. Regular siya sa intake niya ng word. Kagaya doon sa growing disciple. Let's go to the profile of a leader. After a worker, magiging leader ka. Anong profile? Ang isang leader ay isang equipped worker na nagpapakita ng growth, okay, sa mga virtues at saka sa skills na makikita natin under profile of a worker. So, kumbaga sa namamaster na niya yung profile of a worker, nagagamit na niya. Umaangat na siya dun. Okay? He has been used by God to help disciples become workers. So, yung mga growing disciple, nati-train na niya, nai-equip na niya para magiging worker. Ito yung isang leader. Okay? He is bonding and leading workers in evangelizing the lost and established believers. So, meron siyang grupo, pinapangunahan niya upang i-establish ang mga believers at i-disciple. Okay? I-disciple sila. Ang huli, he displays faithfulness and integrity in his life and ministry. Sa kanyang buhay, saka sa kanyang ministry, meron siyang faithfulness and integrity. Ito po yung profile of a leader. So, if ikaw, medyo may katagalan ka na sa Panginoon, dapat alam mo na yung katayuan mo. Ano ka ba ngayon? If you rate yourselves against the profile na ating napag-usapan doon sa discipleship matrix at saka sa profile na ating pinag-usapan ngayong gabi nito, nasaan ka na sa spiritual journey? Are you still a new convert? Are you a growing disciple? Are you a worker? Or are you a leader? Alin ka? Remember, ang isang eroplanong tumi-take off, hindi pwedeng magpreno. So, kailangan tuloy-tuloy, paakyat hanggang sa magle-level up sa halapaat. So, ganoon din tayo. Nasa tuloy-tuloy na pag-take off pa lang tayo. Hindi tayo habang tumi-take off, hindi tayo pwedeng tumigil. Because pag tumigil ka, the only way is go down. Mga kapatid, hindi pwedeng
mag-stagnate ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano dapat nag-grow, nagmamature. Balikan natin ang ating buhay. Tingnan natin, suriin natin. Kung ikaw lalo na kasi itong buong proseso na ito, from a new convert papunta sa pagiging leader, matagal na yung 2.5 years. From a new convert to a leader, sabihin ko sa'yo, matagal na yung 2.5 years. Ilang taon ka na sa Panginoon? Nasaan ka na? Sa journey na ito. Nasaan ka na sa discipleship flow? Ikaw lang makakasagot niyan. At ang banal na Espiritu. So let me pray for you. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na ikaw lamang ang Diyos na nakakabatid sa aming puso, sa aming kalagayan. Hinihiling namin, Panginoon, na liwanagin mo sa amin ang aming journey bilang mga anak mo. Ayaw namin, Panginoon, na kami ay nakapako sa isang stage lang ng journey. Kung hindi, gaya ng isang aeroplanong tumitake off, kami ay tuloy-tuloy sa aming biyahe na ito hanggang sa ma-attain namin ang kumpletong kumpletong objective na inilahad mo para sa amin. Lord, salamat sa iyong katapatan at kabutihan sa amin. At ikaw lamang ang aming sinasamba at pinikilala at dinakadakila sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.